Bakit po si Senator Chis Escudero? Dahil bukod po sa hindi nawala ang tiwala niya sa atin, hindi po niya tayo nakalimutang i-mentor. Challenge, inspire, truly brings out the best in us. Higit sa lahat, klaro po ang mga gusto niyang ma-accomplish. Sa kabila po ng ingay sa politika, ang gusto lang po niya ay work. I join his cause and I believe Senator Chis can bring out the very best in the Senate, his 20th Congress. Therefore, Mr. President, I nominate the good gentleman from Sorsogon, Senator Francis Chis Escudero, as our Senator. Tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Chis. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara, not once but twice. Sa kasagsagan ng BICAM deliberation sa 2025 budget, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takloban mo man ang malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti, isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress. Sa isyu ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umunoy budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Chis sa North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon, ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House, ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ng Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ng bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprubahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastructural kasama ang flood control projects ng 9.1 billion pesos. Pero, pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa balwarte ng kaalyado ni SP Chis na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos para kay Senador Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important, before we proceed to the net of 2026, we have to exercise our strict oversight on the gaang of 2025. Meaning, suriin natin sa nagkamalik, sa nang papulang, sa ang malik. Hinimok naman ni Senador Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang isyu dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025, alam po ninyo yon. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Chis pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear that I will per ina, kung isyu ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa zona ng Pangulo. Ngayon naman ang isyu ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang zona. Nang talakayin niya ang isyu ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. Kaya ang Pangulo tinukuran niya ang pahayag na maiyan naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanad na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito, narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH, isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon, at kanyang re-review nito yung mga nagawa na, yung ongoing at yung mga ghost projects na flood control projects, at ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko ipapublish niya ang listahan ng mga ito, may mapapanagot kaya sa pagkawala ng pondo ng bayan, ano po sa tingin niyo? Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari, so dapat lahat tignan po yan. And we should be careful about it dahil marami na, no? Maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron na din, meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin, para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So, open kayo siya, itatawag sila explorable to mga... Lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin to holistically at hindi to dapat piecemeal, hindi to dapat targeted lang sa isang lugar kundi talagang at the end of the day masolve yung problema.